Ano ang iyong gagawin kung ang asawa mo ay katulad ni Wendy? Isang sakim na babae at walang ibang gusto kundi makita kang patay para pagkaperahan. Magsisimula ang kasong ito sa babaeng si Wendy na taga Arizona. Ipinanganak si Wendy Elizabeth Andriano noong August 26, 1970 sa Carson County, Texas. Ang kanyang ama ay si Shelby Wayne Skip Robertson at ang kanyang ina naman ay si Donna Worsham Robertson. 4 na taong gulang pa lamang si Wendy nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang taon, nagpakasal muli ang kanyang ina sa lalaking si Alejo Ochoa. Matapos ang kasal, legal na inampon ni Alejo si Wendy noong 1977. Habang lumalaki, nagpalipat-lipat sila ng tirahan sa Walnut Creek, California at Casa Grande, Arizona. Nang sumapit ang taong 1993, nakilala ni Wendy ang lalaking si Joe Andriano Jr. Mabilis na nagkamabutihan at ilang linggo pa lamang ay lumipat na agad si Joe sa apartment ni Wendy. Nang sumapit ang taong 1994, naganap naman ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Ayon sa pamilya ni Wendy, hindi sila sang-ayon sa mabilis na pagpapakasal ng magkasintahan. Nakita nila di umano kung gaano ka-unstable si Joe. Minsan ay sinasaktan din nito si Wendy. Nakiusap silang pag-isipan muna niya ito, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Sa paglipas ng mga taon, na-realize ni Wendy na parang tama nga ang payo ng kanyang mga magulang. Palaging natatanggal sa trabaho si Joe. Kapag lasing ito o wala sa mood, si Wendy din ang kanyang napapagdiskitahan. Nang mga puntong ito, nagkaroon na rin sila ng isang anak. At dahil mas marami na silang pangangailangan, palagi silang kinukulang sa pera. Paulit-ulit ang ganitong senaryo sa pang-araw-araw nilang buhay, hanggang dumating ang punto na hindi na ito kayang pagtiisan ni Wendy. Nagdesisyon siyang umalis ng bahay at dadalhin niya ang kanilang anak. Subalit bago pa man makaalis ng bahay, nalaman ni Wendy na buntis siya sa pangalawa nilang anak. Nang puntong ito, hindi siya maaaring umalis dahil wala siyang kapasidad na buhayin ang kanilang mga anak. Wala siyang trabaho o kahit na anong mapapagkakitaan. At dahil nga dito, nagdesisyon si Wendy na manatili na lamang sa bahay na iyon at pakisamahan na lamang ang asawa. Lumipas ang ilang buwan, bigla namang nagkasakit si Joe. Ayon sa mga doktor, mayroon itong tumor sa salivary gland. Sa pagitan ng 1994 hanggang 1997, sumailalim si Joe sa matinding gamutan. Dumaan siya sa maraming operasyon dahil paulit-ulit na bumabalik ang tumor. Nang sumapit ang taong 1998, kumonsulta sila sa ibang doktor at dito ay nakumpirma na meron siyang metastatic adenoid cystic carcinoma. Isang pambihira at aggressive na klase ng cancer na nakakaapekto sa glandular tissue ng tao. Dahil napakatagal bago na-diagnose si Joe, kumalat na di umano ang cancer sa kanyang baga at nang puntong iyon ay wala na itong lunas. Simula nang magkasakit si Joe, hindi na ito nakabalik pa sa pagtatrabaho. Napunta ang responsibilidad kay Wendy na buhayin at suportahan ang kanilang pamilya. Dumagdag pa nga ang napakalaking gastos sa pagpapagamot ni Joe. Mabuti na lang at nakakuha siya ng trabaho bilang apartment complex manager sa building kung saan sila mismo nakatira. Subalit kahit na anong pagsisikap ni Wendy, talagang hindi pa rin sapat ang perang kanyang kinikita. Noong una, tinanggihan ni Joe ang pagkikimotherapy. Humanap sila ng ibang solusyon at ibinaling ang kanilang atensyon sa holistic treatment. Lumapit sila sa kanilang simbahan upang humingi ng dasal at suporta, ngunit hindi rin ito umubra. Nang sumapit ang taong 2000, mas lalong lumala ang sitwasyon ni Joe. Dahil sa matinding epekto nito sa kanyang katawan, naging bedridden na si Joe at talagang napakahina. Nang mga puntong ito, dependent na siya sa lahat ng bagay kay Wendy. Dahil sa tindi ng pinagdadaanan, pinangarap ni Wendy na makawala sa buhay na iyon.
Naisip ngayon ni Wendy na pagkakitaan ang lumalalang sitwasyon ng kanyang asawa. Nagpunta siya sa mga bars at palaging lasing sa alak. Nakipagtalik din siya sa iba't ibang lalaki. Nang puntong iyon, wala na siyang natitira pang pagmamahal at gusto na lamang niyang makitang patay ang kanyang asawa. At dito na nga tuluyang nadiskaril ang buhay ni Wendy. Nang mga puntong iyon, mas may halaga si Joe kung mamamatay na lamang ito. Dito na nagdesisyon si Wendy na mag-file ng kaso sa mga naunang doktor na gumamot sa kanyang asawa. Nag-file siya ng medical malpractice lawsuit dahil 3 beses na na-misdiagnose ang tumor ni Joe. Subalit dahil isa itong lawsuit, taon ang bibilangin bago magkaroon ng settlement ang nasabing kaso. Dito na naisip ni Wendy na kumuha ng insurance policy para kay Joe. Marami siyang kinontak na insurance companies pero palaging nadideny ang kanyang application. Dito na kinontak ni Wendy ang mga lalaking nakilala niya sa bar at inalok sila ng isang proposal na sila ang sasailalim sa medical pre-screening examination upang ma-approve ang insurance. Kapag namatay di umano si Joe, hahatian niya ang mga ito sa kanyang makukubra. Ngunit walang pumayag sa mga lalaking ito dahil sa sobrang desperasyon. Naisip ni Wendy na lasunin na lamang ang kanyang asawa. Bumili siya ng ethylene glycol na isang antifreeze. Naisip ni Wendy na kung mamamatay si Joe dahil sa pagkakalason, wala nang maghihinala pa dahil mahina na naman ito. Unti-unti niyang ihinalo ang lason sa mga gamot at pagkain ng asawa. At dahil dito, lalong lumala ang sitwasyon ni Joe. Ngunit masyadong nainip si Wendy sa resulta ng prosesong ito. Kaya't noong October 8, 2000, hinaluan niya ng mas maraming lason ang pagkain ng asawa. Matapos kainin ang pagkaing ihinanda ni Wendy, nagsimula ng mahilo at magsuka si Joe. Ang goal ni Wendy ng puntong iyon ay mamatay si Joe dahil sa heart attack. Napansin ng kapitbahay ang kaguluhan sa bahay ni Wendy, kaya tumawag agad ito ng 911. Nang dumating ang mga paramedics, itinaboy naman sila ni Wendy dahil cancer patient ang asawa at meron di umano itong legal na DNR o Do Not Resuscitate Order. Nang makaalis ang mga paramedics, dito na nagpanik si Wendy dahil buhay pa rin ang kanyang asawa. Para masigurong hindi na ito mabubuhay pa, kumuha si Wendy ng upuan at saka ihinampas sa ulo ng asawa ng 23 beses. Hindi rin iyon ang punto kung saan pwede nang mag-relax si Wendy, kaya't kumuha ito ng kutsilyo at saka nilaslas ang lalamunan ni Joe. At iyon na nga ang tumapos sa buhay ni Joe. Matapos ang pamamaslang, ginulo ni Wendy ang kanilang kusina upang ipakita sa mga pulis na nag-away sila ni Joe. Nilaslas niya rin ang kanyang kamay bilang ebidensya na sinubukan niyang lumaban. Makalipas ang 1 oras, dito na tumawag si Wendy ng 911. Nadatna ng mga pulis si Wendy na duguan. Si Joe naman ay nakahandusay sa sahig at naliligo sa sarili niyang dugo. Ayon sa testimonya ni Wendy, nabaliw na di umano ang kanyang asawa dahil sa kanyang sakit at ng gabing iyon ay pinagtangkaan siyang patayin nito. Napilitan lamang siya di umanong ipagtanggol ang kanyang sarili kaya't napatay niya ang asawa. Subalit sa pagpapatuloy ng investigasyon, nakita ng mga pulis ang napakaraming red flags. Una sa listahan, ang ginawang pagtawag ni Wendy sa isa niyang katrabaho ng araw ng insidente. Nakiusap ito na bantayan muna ng kanyang katrabaho ang kanyang mga anak dahil malubha na di umano ang kalagayan ni Joe. Pangalawa ay ang pagtataboy nito sa mga paramedics na dumating sa kanilang bahay nang nagsusuka pa lamang si Joe. Pangatlo ay ang mismong physical evidence na nakita ng mga pulis. Imposible ang mga sinasabi ni Wendy dahil ng puntong iyon, talagang napakahina na ni Joe dahil sa epekto ng chemotherapy. Halos hindi nito mabuhat ang kanyang katawan, kaya't imposible ang sinasabi ni Wendy na tinangka siyang patayin ni Joe. Nang lumabas naman ang autopsy, napatunayan ng mga pulis na mayroong sodium azide sa dugo ni Joe.
indikasyon na maaring nilason din ni Wendy ang kanyang asawa. Ginawa ng pamilya ni Joe lahat ng kanilang makakaya upang mailabas ang katotohanan at sa huli ay pinanigan sila ng batas. Matapos ang lahat ng ito, si Wendy ay nakasuhan sa pagpatay sa kanyang asawa. Nagsimula ang trial noong August 23, 2004 at nang sumapit ang Disyembre ng parehas na taon, si Wendy ay napatunayang nagkasala at nabigyan ng parusang kamatayan. Nang mangyari ang krimen na ito, napakabata pa ng mga anak ni Wendy at Joe. Ang kanilang panganay ay 5 taong gulang pa lamang at ang kanilang bunso ay 3 taong gulang pa lamang. Matapos madakip si Wendy ng mga pulis, nailipat ang kustodiya ng mga bata sa kamag-anak ni Joe na si Lambeth. Si Lambeth ang kumupkop sa mga batang ito at siyang nagpalaki sa kanila. Malayo sa kaguluhan at komosyon na dulot ng magulong nakaraan ng kanilang mga magulang. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.